Eksklusibong sumagot ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa mga kumo-question sa kanyang pagkatao at motibo ng kanyang expose. Katunayan, dinagdagan pa niya ang kanyang mga revelasyon kung saan may 2 senador at 4 na congressman ang hinahatiran daw niya ng pera mula sa POGO at drug operations. May eksklusibong umaarangkadang balita si Maan Macapagal. Ilang araw matapos may sa publiko ang sinumpaang salaysay ng umano'y self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isinumite na ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ito ang pagbabatayan ng anumang administratibo o kriminal na kasong maaaring isampa sa mga personalidad na inilahad ni Madriaga sa kanyang salaysay. Na nagpayo na kailangang i-file yan sa Ombudsman kasi affidavit lang yan eh. Pag hindi mo i-file yan sa proper government agency, parang ang lilitaw niya na naninira ka lang. So, we advise him na dapat dali natin sa authority yan, i-file natin, para sila magko-conduct ng nararapat na investigation or fact-finding para ma-expound pa or malaman nila, ma-verify nila mismo sa kanya yung lalim at katotohanan ng mga kwento niya. Yan ang purpose niyan. Pero kasabay niyan, ang paglutang ng tanong ng publiko sa paglabas ni Madriaga. Ano ang kanyang motibo? Bakit ngayon lang? At may kaso at nakakulong kaya't questionable para naman sa iba ang kanyang kredibilidad at integridad. Naisa na naming kapanayamin si Ramil Madriaga sa loob ng piitan pero sabi ng kanyang abogado, bawal na bawal ang magpasok ng kamera o cellphone sa loob ng BJMP. Kaya ang ginawa namin, nag-email na lang muna kami sa kanyang abogado ng ilang tanong para kay Madriaga. At umaasa kaming sasagutin niya sa kanyang sulat kamay na pinaunlakan naman ni Madriaga. Unang idiniin ni Ramil Madriaga, hindi siya kriminal o ex-convict. Hindi rin siya kidnapper. Wala raw siyang final conviction saan mang korte sa mga kasong kinaharap niya. Sabi ni Madriaga, isa siyang professional security provider, naging protection agent ng PNP at nagsilbing tagapayo o political consultant ni MC. Ang kanyang codename para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte? Aniya, kaibigang matalik siya ng dating Pangulo at pinaalalayan sa kanyang anak na si VP Sara at inutusang i-profile ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bise. Ayon kay Madriaga, para sa kanya, malaki nang ipinag-iba ngayon ng Vice Presidente na dati niyang pinaglingkuran. Labi siyang pinagtiwalaan ng dating Pangulo sa mga aniyay sikretong operasyon sa Luzon at Visayas. Siya ang nagpo-profile sa mga taong nakapaligid sa dating Pangulo. Siya rin ang nagre-resolba anuman ang maging palpak sa politika. At ang pagpondo sa Opla na double barrel na siya raw ang naghahatid ng pera. Ang mga patunay niya rito, ayon kay Madriaga, 2017 nang bigyan siya ng cellphone ng dating Pangulo na nagsilbing diary niya na mga detalyadong assignment o misyong ipinagawa sa kanya mula 2018 hanggang 2023. Ito ang payo sa kanyang nakatatandang Duterte para hindi malam ng asawa ni Madriaga ang kanyang mga aktibidad. Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, mga larawan ng pick-up, drop at delivery ng mga pera. Ayon kay Madriaga, kabilang na sa nahatiran niya ng pera ang 2 senador at 4 na kongresista. Ayon kay Madriaga, nagsimulang manamlay ang relasyon niya sa mga Duterte nang tulungan niya ang mga magsasaka sa Mariveles, Bataan na nawala ng lupa dahil sa kasong land grabbing umano upang gawing Pogo Township na itinuturo nila kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Motibasyon niya sa pagsiwalat ng nalalaman niya ay para matigil ang Pogo operations at drug syndicates sa bansa. Wala ring pumilit, nanakot o ipinangako kapalit ng kanyang salaysay. Hiling lang niya ay mapalitan ang judge sa kanyang kaso. Inihahanda na rin niya ngayon ang kanyang ikalawang salaysay na maglalaman pa ng mga dagdag na impormasyon na susuporta sa nauna niyang revelasyon. Yes, hello guys. Magandang araw po sa inyong lahat. At talagang todo na ba to? Yes, si Madriaga po ay mukhang desididong-desidido na sa paglaglag talaga kay Sara, no? No retreat, no surrender na nga ba si Madriaga? No? At talaga namang dinagdagan pa niya ang kanyang mga testimonya, no? At dinagdagan pa niya ito na meron daw siyang hinahatiran na 2
senador at 4 na congressman. Grabe to So dito ay tingnan natin kung talagang ang pahayag na to ni Madriaga ay hanggang saan aabot, no? At hanggang sa ngayon nga ay wala pa ring pahayag ang VP Sara. At siguro ay iniisip-isip niya kung ano nga ba ang kanyang isasagot dito. Ngunit datapwat, subalit ang kanyang ang tawag dito, mga minions na mga DDS ay kung ano-ano na ang sinasabi na kesyo, yan daw, hindi totoo ang mga pahayag ni Madriaga, sinisiraan lang raw si VP Sara, ano pa ba, basta hindi raw totoo. So, ang balita nga po ay agad-agad na naka-file na po ito sa ombudsman. No, so talagang parang totoong-totoo ang mga pahayag na to ni Madriaga kasi sabi nga dito kasi kung hindi agad ito ipa-file sa mahalagang ahensya katulad ng ombudsman ay hearsay lang to. So ang ginawa ay i-file agad kaya may pagkakataon talaga or malamang sa malamang ay totoo ito, no? Sana ang masasabi ko lang dito ay wag magbabago si Madriaga dahil nga eto na ang ikababagsak or eto na ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Ito ang pinakahihintay dahil nga talagang nadidismaya na ang sambayan ng Pilipino dahil etong si VP Sara ay nagmamalinis. Kaya nalilito ang sambayan ng Pilipino na kung meron nga ba siyang kasalanan or wala. Dahil nga ang mga DDS na sumusuporta sa kanya ay ganun na lang ang babaliktad ng mga kaso or mga bagay-bagay na nagawa ni Sara Duterte. Binabaliktad nila, pinapalabas nila na wala ngang kasalanan ito si Sara Duterte, no? Na malinis ito, na sinisiraan lang ito ng mga loyalista na ayaw sa mga Duterte. Na kesyo daw, eto ay may mga namatayan lang, baka namatay daw yung mga kamag-anak, na ayaw mamatay yung mga kamag-anak nilang adik sa war on drugs or EJKK killing ni Duterte. Kaya hate na hate ng mga taong to ang mga Duterte, kaya idinadamay daw si Sara Duterte. So ito ang nakikita nila rito, kaya ito yung pinaka pag-asa ng sambayan ng Pilipino na hindi dapat bumaliktad or hindi dapat magsawa si Madriaga sa pagtetestimonya laban dito kay Sara Duterte. Sana ay hanggang sa dulo na ito, no? Ituloy niya ito hanggang dulo para naman po sa kapakanan ng mamamayang Pilipino dahil ang ninakaw po ay ang mga pera na nilikom dahil sa mga taxes ng sambayan ng Pilipino. Yun po ang ninakaw, lalong-lalo na itong si Sara Duterte. Alright, so kitang-kita naman natin na iba-iba ang pangalan na ginamit niya dito, na nag-imbento lang siya ng mga pangalan na ginamit niya rito. At eto nga si Madriaga ang laging kadikit ni Sara Duterte, ng mga Duterte dati. At ito si Madriaga ang nakakaalam ng lahat. Na nawa ay talagang mapatunayan niya ito ng ang tawag dito, yung ebidensya niya ay talagang solid na solid. Alright? Na nawa mapaboran ng ombudsman or anuman kung saan man ito ipa-file. Mapaboran sana ang kanyang mga testimonya, ang kanyang mga ebidensya. At hanggang sa huli ay consistent itong si Madriaga na talagang ipaglalaban ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. At syempre, ang kapakanan niya rin para mapawala na rin siyang sala kung totoo man yung sinasabi niya na frame up lang siya sa pagkakakulong niya, na ipinirame up lang siya ni Harry Roque. Na nawa itong mga Duterte minions na to ay makulong na dahil grabe ang ginawa nila sa bansang Pilipinas. Okay? At sa sambayan ng Pilipino, grabe yung ginawa nila. Hindi po ito biro. Okay? Ito po ay talagang stressful.
no? Lalong-lalo na sa ating presidente. Na nawa ay pagbaba ng ating presidente ay medyo hindi naman ma-wipe out lahat, kumbaga sa mabawasan ang mga magnanakaw, ang mga buhaya. Alright? So, yun po. Magandang gabi po sa inyong lahat at yan lang po at God bless po sa inyong lahat. Alright?